let me ask Yusek Rodolfo and Mr. Bincang. You have the floor. Ano po yung mga top misconceptions about Pax Silica na nais nyo pong klaruhin sa taong bayan? Kasi aaminin ko po, nung in-announce to, ang raming balitang pumasok, hindi pa naman sila talaga nagkaklaro. So go ahead. Then I have one last question. Thank you, Senator. Unang-una ho, maraming salamat for this opportunity. Napakalaking bagay ho sa amin, pati yung guidance, pati yung sa pagtatanong nyo, tsaka yung direksyon na gusto nyong tahakin. Ito yung mga importante sa amin. Ito ho ay nangyari lang noong April. Kaya halos bagong-bago ho ito. So, with due apologies, talagang mabilisan ho yung nangyari. April lang. Kaya yung mga roadmap na hinahanap ni Senator Win kanina, na ano ba yung plano natin 2027, 2028, even as we are discussing. Mr. Rodolfo, para mapaiksi tayo, answer directly yung kanyang Opo. question. Number Ano one- mga misconceptions? One po yung diplomatic immunity and sovereignty at the very beginning. Tapos sinabi na ho natin na Philippine laws ho ito. Pangalawa ho yung So wala yon, fake news yon. wala po yon. Okay, so lahat ng batas ng Pilipinas susundan. Opo. Okay. Pangalawa po yung pangalan niya ho na Special Economic Security Zone. Pag naririnig ko yung security, talagang ting ding ding ding, lalo na po yung mga kapitbahay natin. Sinasabi, magpo-produce ba kayo diyan ng mga armas? Hindi po mga armas yung dito. It's economic security to secure the supply chain. Pangatlo po yung sinabi na nung nabanggit yung AI hub, para sa Clark ang akala po ay data center. Hindi po, it will be the components that go into the data center. So manufacturing po ito. Manufacturing po, yung dun sa Clark. Okay, so yun yung main. Kayo po, Mr. Bincang, ano po yung top misconceptions po na umiikot? You have the floor to clarify. Totoo po yun, lalo na po nung data center, na mga malalaking data center. In fact, nasabi ko na po sa isang interview, pati mga anak ko ayaw to. Inaaway ako. So, and then because the data center will require a lot of power and water, so akala nila kukuha sa existing supply natin. So hindi po, meron na kaming pinag-uusapan na independent, embedded, reliable power sa kanila. Hindi po ito makikipag-compete na wala dapat tayong ikatakot sa requirement po ng ganitong mga industriya. Kailan po makukuha yung operational plan, roadmap, operational plan, para yung pinag-uusapan natin very specific? Kasi right now, maraming plano, maraming pangarap, maraming goals, no? But yung talagang specific na ito talaga yung gagawin, ito yung ibubuo, ito yung gagastusin, ito yung papasok na pera. When will we have that? At least the plan, the initial plan, kahit hindi pa final plan, para lang wala nang mga haka-haka ang umiikot, no, Chairman. Yung talagang specific tayo. O kagaya po ng ibang business contract namin, kapag kapirma po, bibigyan namin sila normally ng 6 months to come up with all these plans na aprubahan. But the development of the area, nakaplano na yan. Opo, na. Kasi pinag-uusapan nyo na yung mga farmers sa NC. So nakaplano na yung development. Pero yung specific po para sa mga investor, yun po yung kanilang isasubmit naman po. Doon muna sa development ng area. Opo. Can you already produce a development plan for the area kahit wala pa yung mga locator? We can provide the meets and bounds po ng lugar. But the specific planning po sa loob, magagaling po yon sa investor. So yun po yung isasabit nila, and then it will be subject to regulatory approvals. I see. Kasi lahat ng infrastructure sila gagastos. So hindi tayo gagastos dito? Yun ba ano yung gastos ng gobyerno sa facility? Bali, kung sa 1,600 po, nakikita namin wala po. At po-provide lang po yung lupa. Ano po. So, Okay. But they want the ecosystem. Kaya nga po, meron pong iba na mag-i-invest on power. Yes. Merong iba na Okay. mag-i-invest. So let me go back. Government funding or government resources apart from the land, wala na tayong ibang gastusin? Ngayon po, sa tinitingnan namin, ang BCDA pa, wala pong participation on the financing po nung Oh, lugar. that's also new to me, no, na wala tayo. So if ever, support siya sa mga current na nandoon, na residents, farmers, IPs, that will come from BCDA probably. Yun po yung pondo namin to address po yung social concerns ng area naman. Alright, maraming salamat.